Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At ako po'y bumabati sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ako po ang inyong kamanggagawa kay Kristo at naglilingkod sa Panginoon na magpahayag ng kanyang salita at kabutihan at pag-ibig at pagmamahal sa bawat tao na kanyang nilikha. Kaya sa umagang ito, matutunghayan natin ang bagong serye ng pag-aaral ng ating salita ng Panginoon sa umaga po ito. Kaya samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang kwentong ito na matutunghayan ninyo ay isang testimonya na mula sa isang tao na isang pinakamayaman sa mundo. So, siya po ay nagsikap, nagsipag at nagpayaman para po sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang pamilya. At talagang napakasipag po niya sapagkat siya po ay naging isang bilyonaryo sa mundo ito. Kaya ang kwentong ito na matutunghayan ninyo ay isang testimonya na kung saan ay nagpapakita ano nga ba ang kahalagahan ng buhay ng isang tao o ano bang mas mahalaga, ang material na bagay o ang kaluluwa ng tao. Isang bilyonaryo namatay, hindi na pakinabangan ang kanyang pinaghirapan at ang kanyang yaman. Ang isang bilyonaryo namatay ay hindi na pakinabangan ang pinagpagurang yaman. Parang nakakalungkot kung titingnan po natin parang sayang naman ang kanyang pinaghirapan. Lahat ng pinaghirapan niya na pagsisikap, at paglalagay ng panahon, pero hindi naman niya na pakinabangan ng siya po ay namatay. Pero alam mo, hindi lang naman pera ang tunay na kayamanan. Ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan ay maituturing din nating yaman. Ang mga natulungan niya at ang mga alaalang naiwan niya ay tunay na kayamanan at hindi mapapantayan ng kahit anong pera. Maaring may mga napagtanto siya. So dito makikita po natin, maaring meron po siyang napagtanto o na-realize bago siya ay pumanaw ang kanyang buhay. Sabi nga dito, maaring magbigay liwanag sa kanya ang mga pagtanto na ito bago siya po ay pumanaw. Una, pamilya at mga kaibigan. Ang bilyonaryo maaari na pagtanto na ang tunay na kayamanan ay ang mga pagmamahal at oras na ibinibigay sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kung hindi man niya napakinabangan ng kanyang yaman, maaaring ito ay naging sandigan at kasiyahan ng kanyang buhay. Pangalawa, mabuting asal at pagtulong sa iba. Baka iniisip ng bilyonaryo na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasa yaman, kundi ang mga kabutihang asal at pagtulong sa iba. Ang magandang bunga ng kanyang mga gawa at pagtulong sa kapwa ang maaaring magbigay ng kahulugan ng kanyang buhay. Pagtitiwala at pananampalataya. Maaring sa kanyang huling sandali na pagtanto ng bilyonaryo ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang espiritual na aspeto ng buhay maaaring magbigay ng kapanatagan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng material na yaman. Kung titignan po natin dito, ito po yung mga tatlong napagtanto o maaaring napagtanto ng bilyonaryo ito. Sa huling sandali ng kanyang buhay, maaaring ang mga nabanggit na aspeto ng mga bagay na naging mahalaga sa bilyonaryo ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng buhay at ang kahalagahan ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng yaman ay maaaring maging mga napagtanto ng iniwan ng bilyonaryong ito. Sabi nga ng Marcos na pagtitignan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ano ang mapapala ng isang tao kung kikita siya ng isang sanlibutan subalit mawalan ng kanyang kaluluwa? Sa ibang salin po, sabi, ano nga naman mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? So dito po sa versikulong ito o sa talatang ito, makikita po natin na ipinapahayag ni Jesus ang kahalagahan ng kaluluwa, buhay, espiritual kumpara sa material na bagay. Yung mga bagay dito po sa daigdig. Binigyan din niya na kahit magkaroon ka ng yaman at tagumpay sa mundong ito, ito'y walang kabuluhan kung ang inyong kaluluwa ay mawawala. Amen po ba? Ang kaluluwa ay tinuturing na pinakamahalagang bahagi ng tao na may kaugnayan sa espiritualidad
at buhay na walang hanggan. So makikita po natin ang pinaparating po ng mensahe ng verse na ito ng Marcos chapter 8 verse 36. Sabi po dito, ito ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa espiritual na aspeto ng buhay at pag-iingat sa kaluluwa. Mahalaga po mga kapatid, gaano man tayo na kasipag sa ating pagtatrabaho, sa ating mga ginagawang paghahanap buhay, wag nating kakalimutan na yung ating espiritual na buhay, meron pong itong pangungnayan sa Diyos at hindi lang po tayo puro pisikal. Sapagkat po kapag ang panahon natin ay itinuon natin sa pisikal, darating ang panahon mapapagod ka, no? Mawawalan ka ng pag-asa, magkakaroon ka na para kang manghihina physically, no? Dahil sa sobrang kasipagan mo sa pagtatrabaho. So mahalaga pa rin na pahalagahan po natin yung ating mga espiritual na buhay, sapagkat ito po ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Ito rin na nagpapaalala na ang tunay na pagkakaroon ng yaman ay hindi lamang sa nasa material ng mga bagay, kundi sa pagpapalakas sa espiritual na relasyon at pagiging tapat sa Panginoon o sa Diyos. So yun po mga kapatid, no? Dapat meron po tayong oras para yung ating mga espiritual na buhay ay binibigyan po natin ng tuon, binibigyan po natin ng tamang panahon para tayo ay patuloy na merong maayos na relasyon sa ating Panginoon. Tulad ng bilyonaryong mayamang na ito, kung titignan po natin, sa sobrang sipag niya, sa sobrang galing niya sa pag-negosyo, paghahanap buhay, kaya siya naging bilyonaryo. Subalit, nung siya po ay pumanaw at namatay, wala po siyang nadala kahit isa po. Kahit sino po sa atin, hindi ka man bilyonaryo, ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, politiko ka man, ikaw ay isang guro, ikaw ay isang empleyado, ikaw ay isang estudyante, kung ano man yung mga bagay na pinahahalagahan mo sa mundong ito, hindi po natin yan madadala sa langit. Kaya pagkos, pagtuunan po natin, balansehin po natin ang buhay, pisikal at ang espiritual. Pero lalong higit, sabi ng iba pang mga salita, mga sipi ng salita ng Panginoon sa Biblia, mas pagtuunan po natin ang espiritual na aspeto. Sapagkat kapag malakas ang ating espiritual na buhay, susunod ang laman po natin. At kung malakas naman ang ating laman, mahina ang ating mga espiritual na buhay. Kaya mamili lang po tayo kung ano po yung palalakasin natin. Pero ang biblical na tinuturo sa atin na ang palakasin po na dapat natin ay yung ating mga espiritual na buhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Ano po kaya ang mangyayari sa bilyonaryong ito, no? Dahil sa itinuon niya ang kanyang buhay at panahon sa paghahanap buhay, walang masama po doon eh. Kaya lang, nakakalimutan niya na ang Panginoon sa sandaling siya po ay naging mayaman, naging bilyonaryo, naging sikat, at maaaring marami siyang nakilalang mga kilalang negosyante at natanyag ang kanyang pangalan. Pero dito po, meron po kasing kapahamakan na sinasabi ng Biblia, no? Ito po yung paalala po para sa atin. O sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos o kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay banal. So tayo ay makasalanan. So ibig sabihin, lahat po ng tao, ano man ang kanyang estado sa buhay, tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, no? At sabi nga dito, ito ay isang mahalagang salita ng Diyos sa Biblia, nagpapahayag ng katotohanan na lahat ay nagkasala at hindi natin matatamo ang kadakilaan ng Diyos. Ipinapakita nito na walang taong perpekto at lahat tayo ay may kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang pagkakasala ay nangangahulugan ng pagkukulang sa kabanalan at sa pagiging katulad ng Diyos. Di ba po, naalala po natin, tayo po nilikha bilang kawangis ng ating Panginoon. So dapat po tayo ay namumuhay na bilang mga kawangis sa Panginoon, namumuhay po tayo sa kabanalan at hindi po sa kasalanan. Amen? Sabi pa nga dito, ipinapaalala sa atin, no, ang ating kahinaan at kailangan natin ng tawad at biyaya mula sa Diyos. Ang pag-amin ng ating kasalanan at pagtanggap
ng biyayang handog ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, malinaw po tayo dyan, ang nagliligtas sa atin mula sa epekto ng kasalanan at nagbibigay daan sa ating ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at sa pagtamo ng kaligtasan. So yun po, makikita po natin na mahalaga meron tayong tamang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon upang hindi po tayo mapahamak. Sabi nga ang salita pa ng Panginoon sa Roma, Kabanata 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, kung ang lahat po ng ating mga kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan, so lahat po tayo ay destined po sa kamatayan. Hindi lang sa kamatayang physical, kasi lahat naman tayo mamamatay. Yung ikalawang kamatayan sa spiritual na buhay po natin. Kaya kung wala tayong malinaw na relasyon sa Diyos, wala tayong ugnayan sa Panginoon, hindi natin siya kilala at tayo ay pumanaw sa mundong ito, tayo po ay tiyak na mapapahamak at magsasuffer po tayo dun sa dagat-dagatang apoy. Sa impyerno po, mga kaibigan, nakakatakot po yun sapagkat ang impyerno po, sabi nga doon, nagangalit ka, ibig nagaganan ng ngipin po natin sa hirap na mararanasan po natin habang inuuod ang ating katawan, sabi ng Revelation. Kaya kung dito pa lang sa lupa ay marunong ka na, matuto ka na magpahalaga sa buhay, magandang balansehin po natin ang buhay, meron po tayong panahon sa paglilingkod sa Panginoon at kasabay nito tayo na rin po ay nabubuhay at naghahanap buhay at nagnenegosyo para po tayo ay mabuhay. Hindi po tayo naghahanap buhay para mamatay. Amen? Kundi naghahanap buhay po tayo para mabuhay. So dito po, pinapakita din po nito ng ang salitang ito na ating binasa, ang kabayaran ng kasalanan at ang biyayang walang bayad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sinasabi rito na ang kabayaran o resulta ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng biyayang regalo ng Diyos na siyang buhay na walang hanggan, tayo'y naililigtas sa pamamagitan ni Jesucristo. So doon pa lang po sa verse na binasa po natin ng Roma chapter 6 verse 23 na kinakailangan po natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin para po tayo ay hindi mapahamak. And then makikita din po natin sa iba pang mga talata kagaya po ng mga gawa, sa Acts chapter 4 verse 12, sabi nga dito, may nagtanong, at sa kanino pa man sa ilalim ng langit ay wala ng ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na sa pamamagitan niya'y kinakailangan tayo ay maligtas. So kaninong pangalan po ba sa silong ng langit ang binigay na binanggit po sa Biblia? Wala pong iba kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong ibig sabihin po nito? Ang talatang ito ay nagpapahayag na si Jesucristo ang tanging daan ng kaligtasan. Walang ibang pangalan o paraan kundi sa pamamagitan niya lamang tayo maliligtas mula sa kasalanan. So malinaw po tayo dyan mga kapatid. At sinasabi po yung paboritong verse sa Biblia, paborito kahit anong relihiyon mo, alam na alam po itong verse na ito. John 3:16, chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw na malinaw po dito, kahit ito po yung kabisado po nating Bible verse sa Biblia at sinapuso po natin, doon pa lamang po ay magkakaroon po tayo ng tunay na kaligtasan kapag ito ay pinaniwalaan mo, nilapat mo sa buhay mo, ipinamuhay mo ang Bible verse na ito at kinilala mo ang Panginoon bilang sarili mong Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay hindi na mapapahamak sa kaparusahan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin, Diyos siya ng pag-ibig. Subalit datapwat hindi lang po siya Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay Diyos ng makatarungan. At pag sinabi pong makatarungan, walang kasalanan na hindi parurusahan. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, inisip, sinalagta at sinagawa, yung simpleng bagay na yon ay kailangan parusahan ng ating Panginoon. Amen po ba? At sabi rin po sa Efeso,
At makikita po natin pala sa John 3:16 ang sinasabi po doon na ang talatang ito ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo'y inililigtas at binibigyan ng buhay na walang hanggan. So malinaw po yung mga kapatid. At meron din po sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, mababasa din po natin, sapagkat sa biyayang mula sa Diyos, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So napaka-importante po ng pananampalataya. No? Kasi kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, hindi po magaganap sa buhay po natin ang kaligtasan na binibigay na regalo ng ating Panginoon. Kailangan pagtiwalaan mo. Kailangan paniwalaan mo. Parang yung kinauupuan ko po ngayon, nakaupo ko ngayon sa bangko, no? Nakaupo ako dito sa silya. Kung hindi ako nagtitiwala sa silyang ito na kaya akong buhatin, malamang maaari po ako matumba. Pero dahil ako ay nagtitiwala dito sa silyang ito, kaya-kaya niya akong buhatin. Ganun po, inililipat po natin ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus at nililipat natin sa kanya. Sinasabi natin, O Panginoon, naniniwala ako sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na nag-alay ka ng buhay, namatay ka sa krus at muling nabuhay. At dahil sa ginawa mo, ako ay may taglay na buhay na walang hanggan, kaya kinikilala kita, tinatanggap kita. So, yun po, kailangan po natin tanggapin, kailangan po natin paniniwalaan, panampalatayanan ng ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang paraan para po tayo ay maligtas. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, ang kahulugan po nito, tinutukoy ng talatang ito na ang kaligtasan ay dulot sa biyaya ng Panginoon. Biyaya ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po ito mabibili. Biyaya ito ng ating Panginoon. At hindi idinaraos sa pamamagitan ng ating sariling gawa. So kahit gumawa ka ng kabutihan, mailathala sa dyaryo ang lahat ng ginagawa mong kabutihan, magpa-picture ka pa, sige gawin mo yan, pero baliwala lahat ng kabutihan po natin kung wala naman tayong kaugnayan sa ating Panginoon. Sabi pa po dito, no, ito ay regalo ng Diyos sa atin at ito'y tinanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon, ang regalong ito na binibigay ng Panginoon ay tinanggap po natin. Sabi pa dito, nagpapahayag ng kahalagahan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang daan ng kaligtasan at pagtanggap sa biyayang walang katumbas ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng kabutihan, pag-ibig, biyaya ng ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen. Kung saan po, no, kung wala po ang Panginoon sa buhay po natin, itong mga binabanggit po natin mga Bible verse, ay hindi po natin ito mauunawaan, hindi po natin maintindihan kung bakit ito nakasulat. Ito pala ay regalo ng Diyos sa atin. At ang buhay na walang hanggan, ito ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. At kailangan po natin yung totoong pananampalataya. Sapagkat sa mundong ito, napakarami pong tinuturo ng pananampalataya, pero sa Biblia na ating binabasa, maunawa po natin lalong higit sa John 3:16 kung anong ginawa ng ating Panginoon. Yun po yung ating pagtiwalaan at pananampalataya. At kung naniniwala ka sa mga binasa po natin ng mga talata, at kung ikaw po ay hinipo ng ating Panginoon at nais mong tanggapin ang ating Panginoon sa umagang ito, saan ka man dako, kung napanood mo ang video ito ng hapon o gabi, saan ka mang lugar, no, sa dulo ka man ng mundo, kung naririnig mo ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng video na ito, maaari kitang i-lead sa isang panalangin para kilalanin ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo sa buhay. Maaaring naguguluhan ka, maaaring hindi mo alam ang gagawin mong desisyon, maaaring magulo ang pamilya mo, maaaring nasa kulungan ka, maaaring ikaw ay nagdaranas ng mga pigati at paghihirap, o kung ikaw naman nakaranas ng pagmamaltrato ng mga tao sa paligid mo, pamilya mo, o ibang tao na sa ibang bansa ka, narito ang mga pangako ng ating Panginoon. At kung gusto mo talaga tanggapin ang Panginoong Jesus bilang sarili mong Panginoon at sariling tagapagligtas, pwede kitang ilid sa isang panalangin. Ituring mo ito na isang panalangin na ariin mo na ikaw ay nakikipag-usap at nananalangin sa ating Panginoon.
At kung talagang nais mo, kapatid, na tanggapin ang ating Panginoon, maaari kang sumabay sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, ako po ay nagpapakumbaba sa harap mo at nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Ako po ay sumasampalataya na ikaw ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ako ay maligtas. Tinatanggap ko po ang iyong biyaya at kaligtasan at inilalagak ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo po ako mabuhay na naayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong pagpapatawad at sa biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Kung talagang ginawa mo ang panalangin na ito ng tao sa iyong puso, malinaw na ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang sarili mong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang panalangin na ito ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesucristo bilang tagapagligtas, ito ay isang paraan, sa pagsampalataya at pagtanggap sa biyaya ng kaligtasan mula kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng panalangin ito, pinapahayag mo sa Panginoon, ang iyong pagsisisi sa mga kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya tignan po natin yung buhay ng isang bilyonaryo. Walang masamang maghanap buhay, walang masama, pero kung makakalimutan mo naman at mababaliwala ang Panginoon sa buhay mo na lumikha sa iyo, maaaring sasabihin mo, nanay mo ang lumikha sa iyo, pero sino bang nagbigay ng buhay na yan sa mga magulang mo kundi ang ating Panginoon? Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa iyong panonood. Kung ikaw ay napagpala sa mensahe ng ating Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, magtagumpay ka, magpatuloy ka sa pananampalataya, huwag kang magsusuko, huwag kang manghihinawa sapagkat ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangako niya sa atin ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya God bless sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. See you!